Isang lalaki ang nahawaan ng isang hindi kilalang virus. Bumalik siya sa kanyang nayon na tila 10 taon siyang hindi nakakain. Sabik niyang nilamon ang pagkain na inihanda ng kanyang asawa. Pula ang kanyang mga mata at ang kanyang tingin ay parang handa na siyang yumakap sa kamatayan sa harap ng kanyang may bahay. Sa katapusan ng gabi, nagbago ang katawan ng lalaki. Namaga ang kanyang mga ugat at naikit ang buong katawan niya. Nasa tabi niya ang kanyang anak. Pumasok ang kanyang asawa sa silid nang hindi alam kung ano ang nangyayari. Natapuan niya ang lalaki nang umaknat ng isang bagay. Lumiyon ang lalaki. Ang kanyang mukha ay kakilig-kilabot at kaagad na natakot ang babae. Naging zombie na siya ng buo at sinugod ang kanyang asawa. Tumakas ang zombie palabas ng silid at inatake ang mga taga-nayon. Ang hindi kilalang virus na ito ay nagmula ilang araw na ang nakalipas. Isang pangkat na mga sundalo ang nanghimasok sa isang mga lalakal na barko sa karagatan upang makuha ang mga dayuhang sandata sa loob nito. Habang dinadala ng isang sundalo ang kargamento, bigla na lang nagsabuang ang isang lalaki at sinaklot siya. Nagmadali ang iba upang ihiwalay ang dalawa. Dinala ang sundalo at umalis, ngunit ang sundalo na iyon ay nahawaan na pala ng virus. Kaya naman naganap ang heksena sa simula. Ang mga sandata na kanilang nakuha ay kinuha ni Ministro Kim Ja-jun ng hukumang imperial. Hindi lamang kinumpiska ang lahat ng mga sandata. Iniulat pa ito sa hari sa ilalim ng paratang ng pag-agaw ng trono. Nakinig ang hari sa mga peking akusasyon at pinahirapan ng kamatayan ang grupo. Ngunit, gaano man katindi ang pahirap, ayaw nilang ibunyag ang mastermind. Sa sandaling yun, lumabas ang tunay na mastermind. Ito ang panganay na anak ng hari, ang prinsipe ng dinastiya. Hindi niya balak na kumispera laban sa hari. Nais lamang niya gamitin ang mga sandata upang lipulin ang mga traidor. Ngunit paano mananalig ang mapanghinalang hari sa kanyang mga salita? Sa huli, ang prinsipeng korona ay sinampahan ng paratang ng pag-agaw ng trono. Pang hindi mapinsala ang kanyang mga tauhan at ang kanilang mga pamilya, pumili siyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagsasugat sa sarili. Bago siya mamatay, sumulat siya ng liham paalam para sa kanyang kapatid, si Prinsipe Li Chung na nasa Qing Dynasty. Hiniling niya sa kanya na bumalik sa Joseon at dalhin ang kanyang hipag mula sa palasyo. Si Li Chung, nang matanggap ang liham, ay agad na dumating sa Joseon kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit pagbaba nila sa barko, walang sinumang sumalubong sa kanila. Kahit lumaki siya sa Qing Dynasty, siya pa rin si Li Chung ng Joseon. Nagpunta sila sa nayon malapit sa daungan. Hindi nila inaasahan na makitang mapanglaw at gib ang lugar. Wala ni isang tao, parang nagkaroon ng digmaan. Habang naglalakad sila sa loob ng nayon, nakita nila ang mga naibaong bangkay saan man. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita ng isang nakakatakot na pangyayari. Dahil walang sumalubong sa kanila, nagpasya silang manatili roon ng isang gabi. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang mga bantay na siyang susundo sa kanila. Nahuli ang dating. Gayunpaman, si Li Chung na may karanasan sa mundo ay agad na napagtanto na may kakaiba. Napakaraming tao ang dumating upang salubuin sila. Ngunit walang dalang karagdagang kabayo. Bakit? Baka nais nilang dalin sila sa likod ng tao? Bukod pa rito, puno ang masamang intensyon ang mga taong ito at hindi mukhang tunay na bantay ng palasyo. Pagkasabi niyon, hinugot niya ang kanyang tabak. Nang makita ng mga mamatay tao na nakilala na sila, hindi na nagkunwari pa at kaagad na lumusob sa dalawa. Ngunit habang nagaganap ang labanan, bigla na lang sumulpot ang isang zombie at sinugod ang isa sa mga mamamatay tao, isang kagat sa leeg. Kagad na sumunod ang isang kakilikilabot na ungol mula sa lahat ng panig at daan-daang zombie ang bumaha mula sa mga bubong ng mga bahay. Ang mga dating mabuting taga na yun ay naging mga zombie na, uhaw sa dugo at sumasakmal sa lahat nang makikita. Sumugod ang isang zombie kay Li Chung, ngunit pinigilan niya ito ng kanyang tabak. Natanto rin ni Li Chung na nawala na ang pagkatao ng mga taga-nayon. Pinutol niya ang ulo ng isang zombie sa isang hampas. Isa-isa na ring sinugod ang mga mamamatay tao. Hiniwang ang entourage ni Li Chung ang daan sa pagitan ng mga zombie. Iniiwasan ng isa pagkatapos ng isa. Ngunit napakarami nila at napalibutan agad ang dalawa. Humawak si Li Chung ng tabak. Mulit bigla na lang lumipad ang isang palaso. Lumabas ang isang babae sa bubong ng bahay. Pumana siya nagbabungang ng malakas na ingay upang maakit ang atensyon ng mga zombie. Pagkatapos, lumabas ang ilang talaki. Maliksi ang kanilang galaw at tila nauunawaan nila ang kahinaan ng mga zombie.
Mabilis nilang nilipol ang lahat ng ito. Naging malinaw na ang mga taong ito ay mga tauhan ng yumaong kapatid. Ang leader ay si Park Il-rum. Matagal na nilang alam na nagtatago-tiganong masama ang plano ng mga tao sa korte at tiyak na magpapadala ng mga mamamatay tao upang patayin si Lee Chong. Kaya dumating sila upang tulungan siya. Ang mga taga-nayon ay naging mga zombie na. Natatakot sila sa araw at gumagalaw lamang sa gabi. Ang tanging paraan upang tuluyan silang mapuksa ay ang putulin ang kanilang mga ulo o saksakin ang puso. Kailangang sunugin din ang mga bangkay. Napakasensitibo nila sa tunog, kaya kailangan nilang makaalis na agad. Dinala ni Park Il-rong si Lee Chong sa lugar ng pagtitipon ng mga nakaligtas. Nandoon ang mga natitirang taga-nayon. May mga nakakulungan pa sa mga selda na mga tao na malapit ng magbago. Maaari silang maging zombie anumang oras. Sa kabilang dako, naagtataguyod ng plano si Ministro Kim Ja-jun. Pinakain niya ng isang zombie sa silong ang konsorte ng hari. Pagkatapos ay binuksan ang silong upang makawala ang zombie. Hindi naglaon, sinalakay ng zombie ang konsorte. Kinabukasan, maraming konkubina ang kumakain kasama ang hari. Hindi nila alam na kasama nila ang konsorte na nahawaan ng virus ng zombie. Nagtitiyak pa rin ang hari sa kanyang pagkain. Ngunit nagsimula ng magbago ang konsorte. Kumalat ang mga ugat pataas ng kanyang leeg. Naging puti ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang buong katawan. Sinugod ng zombie na konsorte ang hari at kinagat sa braso dahil pinigilan ni Kim Ja-jun ang balita ng impeksyon sa nayon. Akala ng lahat na ang konsorte ay isang mamamatay taong isinugo ng mga rebelde bao. Kaya hindi nalaman ng sinuman na nahawaan na ang hari. Si Lee Chong naman ay naghahanda ng bumalik sa palasyo. Gusto ng mga taga-nayon na hilingin niya sa korte na magpadala ng hukbo upang lipulin ang mga zombie. At sumang ayon si Lee Chung na gawin ito. Upang masiguro ang kaligtasan ni Lee Chong, sumama si Park Uyong at ang iba. Ngunit ang lugar ay sinilihan na bilang lugar ng salot. Ipinagbawal ang lahat ng taga-nayon na umalis. Kaya si Lee Chung kasama ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa palasyo. Natagpo ni Lee Chong ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakita. Ang unang ginawa niya ay iulat na nahawaan ng virus ng zombie ang nayon. Hindi inaasahan na walang sinuman sa buong korte ang nakaalam. Lahat sila ay pinigilan ni Kim Ja-jun sa katotohanan. Humingi si Lee Chong sa kanyang ama na magpadala ng hukbo at hayaan siyang pamunuan ito upang lipulin ng mga zombie. Sumang-ayon ang hari. Naghanda si Lee Chong na umalis kasama ang kanyang hipag, ngunit hinarangan siya ni Kim Ja-jun. Sinabi niya na binawi ng hari ang kautusan at nagbabala kay Lee Chung na mas mabuting bumalik na sa Qing Dynasty. Kung hindi, magiging seryoso ang kahihinatnan. Ang buong korte ay nasa kamay ni Kim Ja-jun. Hindi naglahas si Lee Chung na gumawa ng anumang pabigla-bigla. Sa sandaling iyon, dumating ang mga embahador ng Qing Dynasty sa palasyo. Lumuhod ang lahat ng opisyal ng korte upang salubungin sila. Upang aliwin ang mga embahador, naghanda ang hari ng masayang salu-salu nang hindi nila nalalaman. Kumalat na ang mga zombie sa lahat ng sulok ng palasyo. Nahawaan na ang mga katulong at lingkod. Nagsimula ring magbago ang hari. Ang plano ni Kim Ja-jun ay malapit ng matupad. Nagtipo ng mga zombie sa labas at hindi pa ito napapansin ng mga tao sa handaan. Masaya pa ring umaawit at sumasayaw. Nang lumabas ang hari sa palapag ng sayaw na nagtitili, akala ng mga tao ay sasayaw siya. Ngunit napansin ng isang babaeng mananayaw na may kakaiba. Nang maarahan niya ang sarili, huli na ang lahat. Natigilan ang lahat. Si Kim Ja-jun lamang ang hindi nagbago ang mukha sapagkat pinlano niya ang lahat ng ito. Nagmadaling lapitan ng mga sundalo ang hari, ngunit hindi sila naglakas loob. Napigilan siya dahil sa kanyang katayuan. Pagdating ni Lee Chung, nakita niya ang mapangitim na mukha ng kanyang ama. Agad niyang naunawaan na nahawaan na ito ng virus ng zombie. Ngunit sa susunod na sandali, tinusok ng espada ni Kim Ja-jun ang hari. Ang hari ng Joseon ay pinatay sa harapan ng publiko. Naganap na binabaliwala ang mga embahador ng Qing Dynasty. Sinabi ni Kim Ja-jun na naging zombie na ang hari, na nagbago na ang pangalan ng bansa, at mula ngayon, siya na ang hari ng Joseon at hindi na nagsisilbi sa Qing Dynasty. Sa gayon, dumating na ang malaking bilang ng mga zombie. Ngunit naghanda na si Kim Ja-jun ng paraan ng pagtakas at matagumpay na umurong sa tulong ng kanyang mga tao. Kailangan na lamang niyang hintayin ang pagbagsak ng palasyo at ipadala ang kanyang hukbo upang linisin ang mga zombie sa madaling araw. Walang panahon si Lee Chung na magdalamhati.
Nagmadali siyang pumasok sa kawan ng mga zombie, natagpuan ang kanyang hipag na nagtatago sa ilalim ng mesa at pinangunahan siya palabas ng pagkubkob ng mga zombie. Nakaligtas si Lee Chong at natagpuan ang pinuno ng bantay ng palasyo. Iniutos niya sa kanya na tipunin ang lahat ng bantay at pigilin ng mga zombie sa lahat ng paraan. Kung hindi ay mawawasak ang buong palasyo. Pagkasabi pa lamang, bumahana ang mga zombie. Nakapagtagos sila sa kawan. Pumunta si Lee Chong sa bilangguan upang palayain ang mga nakakulong na taga-nayon. Naghihanda ang hukbong bawal ng maraming depensa laban sa atake ng mga zombie, ngunit napakarami ng zombie na mabilis na nabasag ang mga tanggulan. Nagsalang-salang pumasok ang malaking bilang ng zombie sa palasyo. Napilitang lumaban hanggang sa kamatayan ng mga bantay, napaliit sila ng mga zombie. Si Lee Chong na nasa bilangguan ay inatake rin ng mga zombie. Hindi matandaan ang pintuan ng selda ang mga ito. Habang bumabaha ang mga zombie sa paligid, mabilis na binuksan ng isang monghe ang isang pintuan. Ginamit nina Lee Chung at Park Il-rang ito upang pigilan ang mga zombie. Nagsamantala ang iba na makalabas. Sa huli, nakaligtas silang lahat ng walang pinsala. Pinangunahan ng leader ng hukbong bawal ang mga sundalo sa labanan hanggang sa madaling araw. Maraming naging buhay ang nawala. Kinagat din ng zombie ang leader sa braso, ngunit maswerteng natakot ang mga zombie sa araw kaya nagsiurong sila at nagtago sa mga anino. Hinihintay ni Kim Jao ang sandaling ito. Ang kailangan na nilang gawin ngayon ay lipulin ang lahat ng zombie habang may liwanag at magsimula ng bagong dinastiya. Wala nang magawa ang mga ministro kundi magpasakop sa ilalim ng kanyang presyur. Ngunit habang nagsasalita si Kim Ja-jun, bigla na lang lumabas ang isang zombie at sumugod sa kanya. Mabilis niya itong napigilan. Nang tanungin niya kung may nahawaan pa, tiningnan ng mga iba ang palad ni Kim Ja-jun. Kinagat nga pala siya ng zombie na ilon. Agad nagbago ang mukha ng mga ministro at handang patayin siya, ngunit si Kim Ja-jun ay isang batikang general at ilang sibilyang opisyal lamang ang hindi makakatapat sa kanya. Pinuksa niya silang lahat, pati na ang kanyang sariling mga tauhan. Nasira na ang lahat ng kanyang pinaghandaan. Hindi maaring tanggapin ito ni Kim Ja-jun. Pinutol niya ang nahawaan na braso at kumuha ng maraming gamot upang pigilan ang virus. Naging kalahating tao, kalahating zombie na monster siya. Si Lee Chung, nakaligtas mula sa bilangguan, ay nagtagpo muli sa mga bantay ng palasyo. Upang maiwasan ang muling pag-atake ng mga zombie sa gabi, nag-utos siya sa pinuno ng bantay ng palasyo na ipadala ang mga sundalo sa hangganan upang suportahan sila. Nananatili sila sa palasyo at sinusubukan nilang pigilin ang mga zombie. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya silang alugin ang lahat ng zombie patungo sa bulwagan ng hari sa pamamagitan ng tunog ng mga tambol. Lalagyan ng tuyong kahoy sa paligid at bubuhusan ng nasusunog na likido. Kapag pumasok na silang lahat sa bulwagan, susunugin sila. Hindi naglaon, dumilim na. Lumabas na ang lahat ng zombie at naging pugad na muli ng mga zombie ang buong palasyo. Agad na pumasok ang lahat sa bulwagan upang lipulin ang mga zombie. Lahat ng zombie ay dadalhin doon pagkatapos ay susunugin. Pinili ni Lee Chung na manatili at magsunog, ngunit sinabi ni Park Il-rang na ang bansang ito ay hindi maaring mabuhay ng walang monarko at ibinaba niya ang kanyang kwelyo. Nahawaan din pala siya ng virus ng zombie. Nalungkot ang lahat ngunit wala silang magawa kundi umalis. Habang umaabot na sila sa pader, narinig nila ang tunog ng tambol mula sa loob ng bulwagan. Nagtipon ang lahat ng zombie sa loob ng bulwagan sa tunog. Sa maliit na kamalayang natitira, patuloy na humampas ng tambol si Park Il-ryong. Nang mapuno na ng zombie ang bulwagan, naghintay si Park Il-ryong hanggang sa huli bago siya mag-apoy. Ngunit hindi ito naging gaya ng inaasahan. Niyanig ng isang paa ang fuse, si Kim Ja-jun pala ito, ang kalahating tao, kalahating zombie. Hindi na kumpleto ni Park Il-ryong ang misyon at lubos ang kanyang pagkabigo. Lumapit si Kim Ja-jun at pinawi ang huling pag-asa. At malupit na pinatay si Park Il-ryong. Mabagal ang pag-apoy ng apoy. Napagtanto ni Lee Chung na may mali at tiyak na nagkaroon ng aksidente. Isang pagkakataon na lamang ang natitira, kaya kailangan niyang sumugal. Sumakay siya sa kabayo at nagmadali patungo sa bulwagan. Hawak ang tabak. Sa maliksi at matalim na paggalaw, bumagtas siya sa kawan ng mga zombie at sa wakas ay nakarating sa loob ng bulwagan. Nakita niya ang patay ng si Park Il-ryong at si Kim Jae-jun na nakaupo sa trono ng dragon. Ngunit hindi agad tinigilan si Lee Chung. Patuloy na humampas ng tambol si Lee Chung. At muling bumaha ng zombie ang bulwagan. Habang humahampas ng tambol at pinapatay ang mga zombie, malapit na siyang mag-apoy nang muling sumulpot si Kim Ja-jun. Sa tulong ng virus ng zombie, lumakas si Kim Ja-jun, hindi kayang sapakin ni Lee Chung. Sa labas ng palasyo, napagtanto ni Park Il-rang na nasa panganib si Lee Chung
at pumana ng may apoy patungo sa pangunahing bulwagan. Tumarak ang palaso sa haligi ng bulwagan. Tumalon si Li Chung pataas sa ilaw, kinuha ang nasusunog na palaso at inihagis pababa. Agad na nagningas ang apoy. Umasok ang amoy ng inihaw sa hangin. Sinubukan ni Li Chung na makarating sa bubong, ngunit nagulat siya. Naabutan din siya ni Kim Ja-jun. Nagpatuloy ang labanan. Natalo muli si Li Chung. Napakalakas ng mga hampas ni Kim Ja-jun. Habang malapit nang patayin si Li Chung, umiwas siya sa nakamamatay na suntok at bumalik sa bubong. Tinusok niya si Kim Ja-jun sa dibdib. Tulad ng lahat ng zombie, ang puso at ulo ang pinakamahalagang bahagi. Ngunit nais ni Kim Ja-jun na mamatay kasama si Li Chung. Nagsamantala si Li Chung na makalaya pagkatapos ay hinawakan ng isang mahabang kutsilyo at tintutukan siya. Nabasag ang mga tiles at kapwa sila nahulog, ngunit nakahawak si Li Chung sa ilaw at nakaakyat muli. Sa sandaling iyon, dumating ang mga suportang sundalo na may dalang mga dayuhang baril at mabilis nilang nilipol ang mga zombie. Nagdiwang ang mga sundalo at sibilyan para sa pagsilang ng isang bagong hari. Ginagamit ng pelikulang ito ang sinaunang panahon bilang tagpuan at pinagsama ito sa modernong mga zombie. Nagpapakita ito ng ibang uri ng zombie film. Bukod sa kaakit-akit na presensya ng pangunahing karakter, ito ay isang zombie film na talagang sulit panoorin. Para sa mga interesado, huwag kalimutang tingnan ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa susunod na beses, musika!